Okay, so let's do our individual reading para sa water sign. Okay, let's start with Cancer. Let's start with Cancer. Mabilisang intro lamang po. Hello my dear, welcome or welcome back sa ating YouTube channel. My name is RJ, your tarot card reader. At ang gagawin po natin ngayon is yung ating daily reading para po to sa araw ng, nakalimutan ko gumawa ng note, para po to sa araw ng June 21, 2026. Wait, let me just write it para dun sa mga susunod ko na gagawa ng reading. Kasi sometimes, medyo nadidistract ako. So, let's put June 21, 2026. Okay, para, alam mo yon, di tayo nalilito. Okay. So, ang gagawin natin ngayon is reading mo para sa June 21, 2026. Titingnan natin, my dear, kung ano mga eksena, kaganapan at kung ano-ano pa na maaari mo makasalubong sa araw na ito. Pero before po tayo mag-start ng ating reading, gusto ko lamang po na kunin itong pagkakataon na ito na magpasalamat. Maraming salamat po sa ating mga abangers, sa mga walang sawang naghihintay at nag-aabang ng kanilang mga readings. Thank you very much. Gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga bagong subscribers. Hello, my dear. Welcome po sa ating channel. I hope and pray, my dear, na mag-enjoy ka dito sa ating channel at mahanap mo, my dear, kung ano man ang iyong hinahanap. Okay? Dito sa ating channel. And sa mga interested po sa ating private reading, nasa description box down below yung mga details, information na kinakailangan mo para po makontak ang inyong lingkod. Okay, let's go na tayo, my dear. Let me see, my dear Cancer, what is going on June 21, 2026. Anong meron? We have here the Judgment card. Ang paghuhukom, okay? Pag lumalabas, my dear, ang Judgment card, ibig sabihin, it's more on parang sitwasyon na kinakailangan talaga mangyari or energy na kinakailangan talagang mangyari, okay? It's more on the action or kaganapan or eksena na parang hindi mo talaga siya, my dear, maiiwasan. It's like mangyayari talaga siya today, okay? So, tingnan natin, clarify natin siya. Ano tong mangyayari sa energy ng Judgment card? Ano pong mangyayari today? Okay, we have here the Six of Swords. Okay. Pag move on, my dear. Nasaan yung selenite ko? Pag move on, my dear. Okay, you see kung paano siya mag-move forward, my dear. For some of you, ayokong sabihin to, pero sige, kailangan ko sabihin. For some of you, my dear Cancer, kailangan mong tanggapin na talo ka na. Okay? Kailangan mong tanggapin, my dear, na wala ka nang magagawa dun sa isang sitwasyon. Na meron ka naman magagawa pala. Pero ang magagawa mo is to create something new. Kumbaga parang wala na. Kumbaga parang sa pagkain, my dear, kahit na nangihinayang ka, na parang ay gusto ko pa siyang kainin kasi sayang naman, napakaraming mga sahog, ang daming ingredients. Panis na, my dearie. Parang you cannot save it anymore. Pag kinain mo pa siya, may posibilidad, my dear, na sumakit yung tiyan mo. So, sinasabi dito, my dear, actually, yung energy niya is more on moving on lang talaga, my dear, sa energy ng Six of Swords, okay? It's just like, kaso malungkot kasi, my dear, ang Six of Swords. May certain na heavy siya, my dear. Kaya ako nakuha yung energy na parang, you just need to accept na hindi na talaga siya pwede. Na parang, you lose the battle, or parang, hindi na siya pwedeng kainin because spoiled na, panis na nga, my dear, okay? So, anong message nito, my dear? It's more on acceptance, my dear, na parang you cannot save it, you cannot do this anymore, yung parang ganon. Pero maganda naman yung, baka nasasayang lang kasi yung energy mo, my dear, dito sa kung ano man tong bagay na to. Kasi hindi naman to lalabas ng ganito, my dear, para ipamukha lang sa'yo na, ay wala na, Cancer, talo ka na or something. Sometimes, most of the time, my dear, pag naglalabas ng ganitong energy, my dear, yung card, ibig sabihin, concern lang siya sa'yo. Like, concern lang siya sa energy mo. Maybe, nagsasayang ka na lang ng oras, nagsasayang ka na lang ng panahon dyan. Baka,
nakatuon ka sa isang bagay na hindi naman talaga nagkakaroon ng progress or ng improvement, my dear, okay? So, hindi ito para sabihin na, ay wala na, Cancer, talo ka na, no? It's just more on a wake up call sa iyo, my dear Cancer, na, uy, huwag ka na mag-focus dyan kasi wala na mangyayari. Hindi mo na pwedeng kainin yung spaghetti. Sira na siya. Parang ganun. Kahit nanghihinayang ka sa sobrang dami ng ingredients, hindi na siya pwede talaga. No? So, I hope nagigets mo yung ibig kong sabihin, my dear. Kailangan kong linawin yung kasi sinabi ko, wala na, Cancer, talo ka na. So, parang sinasabi, sumuko ka na. It's just more on, sayang yung energy mo, my dear, no? Lalo na kung tao yan, di ba? Tapos, hindi naman nagre-response, hindi naman, walang nangyayari. Kumbaga, advice ka ng advice, or you are caring for this person, or you're loving this person, pero wala naman nangyayari. Walang reaction, walang feedback, walang kahit ano. So, di ba, why not, ilaan mo na lang sa ibang bagay, sa ibang lugar, yung energy mo, 'di ba? Parang ganoon, or maghanap ka ng ibang tao na i-motivate mo or i-coach mo or something, 'di ba? Kaysa naman yung nandyan, 'di ba? Diyan sa tao na 'yan or kung sino man 'yan, 'di ba? We have here the energy of the Queen of Sword. Ang Queen of Sword kasi is more on the second chance na energy, my dear. Okay? Kaya pag nakikita ko si Queen of Sword is more on, pero matalino si Queen of Sword. Matalino si Queen of Sword. Nandun lang talaga siya na parang gusto lang talaga niya fair yung trial, fair yung treatment. Talagang maski alam niya na yung katotohanan, bibigyan niya pa rin talaga ng parang microphone para i-depends yung sarili niya. Hindi kagaya ni King of Swords. Si King of Swords kasi is more on very impulsive siya na klase ng tao. Like, sige, pugutan ng ulo yan. And then after a few weeks, malalaman, ay, wala palang kasalanan. Yung parang ganon. No? Or maybe, pwede naman pala mas mababa pa na sentensya, 'di ba? Pero binigyan niya ng pinakamataas na sentensya, 'di ba? Hindi naman pala ganoon kalaki yung kasalanan nitong tao na ito, yung ganon. So, si Queen of Swords is siya yung parang nagbabalanse ng energy ni King of Swords. Yun ang tingin ko, my dear, ha. Siya yung typical na parang, sige, magpaliwanag ka. Sige, papakinggan kita. Sige, ganito, ganyan, ganito, gano'n. Pero to the point, my dear, na meron tayo ditong energy ng Judgment at saka Six of Swords. Parang sinasabi, my dear, na parang it is just going to be a waste of time kung bibigyan mo pa ng chance tong tao na to. Dapat ang nandito sa posisyon na to is si King of Swords. No? Titingnan natin sa clarification. Kasi nauna kasi tong dalawang card na to. So, ibig sabihin, parang wag mo na pag-aksayahan ng oras. So, tingnan natin kung ano yung tinuturo ni Queen of Swords. Anong tinuturo ni Queen of Swords? We have here the energy of the Ace of Cups, okay? Ang Ace of Cups is connected sa energy ng freedom, my dear, or paglaya sa usapin ng emotion. So, I think yung iba sa inyo gusto pa siguro ninyong subukan, gusto pa ninyong itry, malay mo mag-work or kung ano man. Pero sinasabi kasi dito, my dear, na parang baka ilang beses mo na talagang binigyan ng chance or parang binigyan ng pagkakataon kung ano man to. And hindi, nasasayang lang talaga yung energy mo. Yun ang nakukuha ko, my dear. Like, nasasayang lang yung energy mo sa pag-focus mo na mag-focus dito sa kung ano man tong bagay na to. Hindi pa maliwanag, my dear, kung ano tong bagay na to, my dear. Pero to the point na meron tayo ditong energy ng sword, posibleng namarin ito sa isipan mo. Ibig sabihin, parang tumatakbo siya, my dear, day and night sa utak mo. And posibleng umabot na siya, my dear, sa energy ng iyong emotion, sa energy ng cups. Okay, so bumababa na siya sa emotion mo. So, dahan-dahan ka na niyang kinakain. So, habang maaga pa daw, sinasabi ng card dito, na is better, my dear, na parang i-cut mo na or putulin mo na kung ano yung dapat putulin. Let me see, my dear. Actually, yung pinaka-energy niya is more on parang palayain mo na or it's more on parang wag ka na mag-focus sa mga negative, something like that, or stop trying to save yung mga tao na ayaw magpa-save. Parang gano'n na nakukuha ko, my dear, na energy dito sa reading natin. Although sabihin natin na parang mahalaga sila, you care for them, you love them, pero kung ayaw talaga nila magpa-save, my dear, wala tayong magagawa. We have here the energy of the Five of Swords, okay? This is energy ng abandonment. Okay? Parang ang nakukuha ko, my dear, is kahit na hindi naman, medyo anuhin ko tong word na gagamitin ko, ha, kahit hindi naman nagiging beneficial sa'yo yung tao na yon,
parang meron ka pa rin talagang invisible attachment sa kanya. Kahit na siguro pinabayaan ka na, inabandon ka na, or binackstab ka na ng ilang beses, parang nandun ka pa rin talaga sa point na parang gusto mo pa rin talagang bigyan ng chance kung ano man tong bagay na to. Pero sad to say, based sa energy, parang wina-warningan ka na talaga ng cards natin today na parang wag mo na sayangin yung oras mo dyan. Parang sayangin mo na lang sa ibang bagay, wag lang dyan. Parang ganun sinasabi ng card natin. So, 8 cards lang tayo ngayon. Minsan kasi nagto-12 cards tayo. Okay, we have here dalawang cards. So, hindi ko na paghihiwalayin yan. Paki-clarify si 5 of Sword. Alam mo yung parang typical yung parang nanay na babangon ka dyan, tutulungan mo ba ako dito or hindi? Yung parang ganon, yung maghuhugas ka ba ng plato o hindi? Yung parang ganun na nakukuha ko. Para ka may alaga na maliit na bata, and then parang tinitrain mo siya na parang maging responsible, maging pero parang sinasabi lang, bahala ka dyan. Parang ganun na nakukuha ko, my dear, na ay, bahala ka sa buhay mo. Let me see, paki-clarify nga po to. We have here the energy of the Four of Wands, posibleng sa pamilya, posibleng sa relationship. Mahirap talaga pagkapamilya mo or karelasyon mo, my dear, okay? So, okay. Kasi may 4 of Wands, so posibleng relationship. Ang hirap kasi i-convert nung isang tao eh. Parang ang hirap maghikayat, ang hirap mag-recruit na parang, uy, kahit kapamilya mo na, my dear ha, kahit kapamilya mo na or kahit karelasyon mo na, parang nararamdaman ko ngayon sa sitwasyon ko, parang ang hirap kumbinsihin yung mga tao which is masakit para sa akin, my dear, no? And alam ko masakit din para sa iyo, kaya nga nagtatry ka pa rin na maayos kung ano yung dapat maayos. Pero kagaya ng sinabi ko kanina, you cannot save somebody na ayaw magpa-save. Yung gusto mo siyang iligtas pero ayaw naman niya magpaligtas. So anong gagawin natin? 'Di ba? Ang mahirap dito, my dear, is pati ikaw naaapektuhan ka na, pati ikaw nadadamay ka na, no? Pati ikaw, apektado ka na ng energy niya. Yun na nakukuha ko dito. Kasi hindi ka naman dito gagabayan, my dear, o sasabihan na parang tama na. This is it. This is the day, my dear, na parang kailangan mo ng ikat, or kailangan mo ng putulin, or kinakailangan mo na mag-move on. 'Di ba? Kasi possible na binigyan mo na ng ilang chance, ilang beses mo na binigyan ng chance, and then wala pa rin talagang pagbabago. Okay, tingnan natin. Last 2 cards tayo. We have here the energy of the Emperor and the 6 of Pentacles. Okay. Yes, my dear, probably you are the Emperor. Ikaw lang ang may kakayanan, my dear, na iligtas siya. Pero once again, kung hindi niya nakikita, my dear, na kaya mo siyang iligtas, anong gagawin natin? 'Di ba? Kung kaya mo siyang iligtas sa energy ng 6 of Pentacles, meron kang kayang ibigay sa kanya. 'Di ba? Pero ang gagawin natin kung denial siya? 'Di ba? Kung ayaw niyang magising sa katotohanan na parang hindi hinto ang mundo para sa kanya. 'Di ba? Na hindi mag-a-adjust ang mundo para sa kanya. Nasasayang daw yung energy mo, my dear. And I do appreciate, my dear, yung kagustuhan mo na iligtas siya, na baguhin siya, na i-convert siya, kung ano man gusto mo i-convert siya. 'Di ba? Mahikayat siya, gumanda ang buhay niya, I do appreciate, pero ano magagawa natin? Kung gusto niyang i-explore ang mundo on his own, or on his or her own, 'di ba? Wala naman ako sinabi talaga na parang wag mo talaga siyang, 'di ba? Lalo na kung mahal mo sa buhay ito, gabay ka pa rin. Pero wag nang umabot, may din na nai-stress ka pa na parang, oy, wag mong gawin yan, wag mong gawin to. Malaki na siguro yan eh. Baka matanda na eh, baka, 'di ba? Baka kaya na nga gumawa ng bata niyan eh, 'di ba? Tapos kailangan mo pang gabayan ng gabayan eh, ma-stress ka na ma-stress sa kanya kasi hindi mo nagugustuhan yung ginagawa niya, 'di ba? Kung anak mo, naintindihan ko pa. Kasi anak mo. Pero at the same time, wag mo rin masyadong i-baby kasi baka ma-spoiled naman, 'di ba? So, wala naman ako sa lugar para pangunahan ka kung paano mo palalaki ng anak mo. Pero wag mong alisin sa tao yung pakiramdam na ma-experience yung mga bagay-bagay sa ibabaw ng mundo. Hindi mo sila kayang iligtas, my dear, for a very, very long time.
darating yung araw, mag-evaporate ka rin, and then, pag nasanay itong mga tao na to na lagi ka nandito, wala. 'Di ba? Anong gagawin nila? Huhukayin ka? Ganon? Pipilitin kang bumangon? Kasi nasanay sila na lagi ka nandiyan dyan. 'Di ba? So, I think this is the time, my dear, na medyo luwagan mo yung tali. Medyo ilus mo siya, my dear, at dahan-dahan mong iparamdam sa kanila na pag meron kang ginawang hindi maganda, you need to face the consequence of your action. Parang ganon. You need to learn dahil hindi habang buhay nandito si Cancer. Hindi ako habang buhay nandito. Ganon. Bottom deck of the card is the energy of the Tower. Okay. So, possible, my dear, baka meron mga connection na nagta-tower as of this moment. Okay? Hindi ko naman sinasabi, my dear, na huwag ka makipagbati or makipag-ayos. Pero, try a different method of fixing this. Try a different method of approaching this. Kasi, I think, ang nangyayari dito is parang paulit-ulit na lang na rotation, my dear. Nakadepende sa iyo yung tao, and then eventually, mag-aaway kayo, mapapagod ka, and then maaawa ka, and then patatawarin mo, and then eto na lang, paulit-ulit lang yung nangyayari, my dear, okay? May nagtatower ngayong araw na to, may kinalaman sa usapin ng connection. Kung mag-aaway kayong dalawa, siguro yung sinabi ko na, talo ka na, is more on para wala na lang, hindi na lang mahaba yung conversation tsaka yung communication or something like, sige, ako na yung mali, ikaw na yung tama, ganon. Tapos walk out ka na lang, that's it. 'Di ba? So, yun, my dear. Yun ang nasagap natin na message energy para sa araw na ito, June 21, 2026. I hope, my dear, na yung reading na ginawa ko ay nakatulong po or makatulong po sa ating lahat. And hanggang dito na lang po. Until next time. Bye-bye. Thank you, my dear. Salamat po.